Sa Tondo pa rin, patay isang lalaki matapos 2 beses barilin ng kanyang kainuman. Tinutugis pang suspect na minsan na rin nakulong dahil sa droga at paglabag sa gun ban. Saksi, si Von Aquino. Nagiinuman ng mga kalalakihang ito sa isang barong-barong sa tabi ng Riles sa barangay 152 Tondo, Maynila pasado 11:00 ng umaga. Naglakad pa ikot ang lalaking nakaitim habang tumayo rin ang isa pa. Nang magkasalubong sila, dito na 2 beses na pinaputukan ng baril ng nakaitim na suspect ang biktima na si Jonathan Belen alias Pangan. Pagkatapos ng insidente, naglakad lang ng casual ito, papalayo yung ating suspect, papalayo doon sa ating crime scene. Itong mga kasamahan niya naman na umiinom ay tsaka na tumawag ng tulong mula sa barangay at sa iba pang mga tambay doon sa lugar. Nabigla na lang ako. Meron na isang tao na umikot doon sa pinangyarihan na tinatambayan namin. Nung pag-ikot niyan, ma'am, meron na kaming narinig na putok, isa, hanggang 2. Makikita rin sa CCTV na hinalikan pa ng suspect ang isa sa mga lalaking itago natin sa pangalang Noel. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang si Nomer Mendoza alias Buboy na naging kagrupo raw ni Noel sa Manila City Jail. Kalugar namin. Sabi ito po na, may tao sa akin to eh. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District Homicide Section, 2 tama ng bala sa mukha ang tinamo ng biktima. 2 anggulo naman daw ang tinitignan ng mga pulis sa motibo ng pamamaril. Isang patungkol sa droga, isa naman ay mukhang baka nagkapikunan habang sila ay nagiinuman po. Ayon sa MPD Homicide, 5 taon na nakulong noon ang suspect dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa gun ban in relation to Omnibus Election Code noong January 2022. Patuloy ang pagtugis sa kanya. Wala namang kasalanan sa iyong kapatid ko. Hindi man yata makatao, hindi mo amo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.